Kamusta na kayo mga monyo? Simulan na natin ang palabas na bawal sabihin ang title. Sa simula ng kwento, makikitang nakatulala si RJ Kamingay sa harap ng kanyang computer. Hindi siya makapaniwala dahil bigla na lang siyang tinanggal sa kanyang trabaho. Para gumaan ang kanyang kalooban, iniisip na lang niya na meron pa naman siyang magandang jowa na nagmamahal sa kanya. Nung araw din na iyon ay tinawagan ni RJ ang kanyang jowa para humingi ng kalinga. Ngunit marami daw itong ginagawa sa trabaho ngayon kaya binabaan lang siya nito ng tawag. Naisipan niya magpunta sa bahay ng jowa niya upang ipagluto ito ng masarap na hapunan pagtapos ng trabaho. Pagdating niya sa pinto ng apartment, nakakita siya ng pinagkainan doon at naririnig din niyang sumisigaw ng "Oh yes daddy" ang kanyang jowa. Yari na, yung ipagluluto sana niya ng masarap na pagkain ay kinakain na pala ng iba. Halos gumuho ang mundo ni RJ nang makita niyang ginagapas ng ibang magsasaka ang bukirin ng jowa niya. Mahapdi talaga yon. Labis na dinamdam ni RJ ang lahat ng nangyari sa kanya. Mabuti na lang at binisita siya ng kanyang kaibigan na si Jepoy Lilang para pagaanin ang kanyang kalooban. Inaya din siya nitong uminom sa labas para makalimutan daw ni RJ ang mga nangyari. Nang matapos silang mag-inuman, hinarang siya ng dati niyang jowa upang ibalik ang mga gamit na naiwan ni RJ sa apartment nito. Hindi man lang ito humingi ng paumanhin sa kanya na para bang wala itong nagawang kasalanan. Makapalang muka. Kinabukasan ay maaga nagising si RJ dahil may kumakatok sa kanilang pintuan. Pagbukas niya ng pinto, isang napakasarap na almusal ang nagpakilala sa kanya. Ito si Joanna Marie Esteban, nakakalipat lang sa kabilang apartment. Nakisuyo si Joanna na tulungan siyang magbuhat ng mga bagahe. Sinong RJ ba naman ang magagawang tumanggi dyan? Nang matapos silang maghakot, inimbitahan siya ni Joanna na maghapunan doon bilang pasasalamat. Habang kumakain silang dalawa, nagkwento si RJ tungkol sa dati niyang jowa na hindi man lang daw niya natikman. Naisa na niyang magpakasal muna sila bago nila barurutin ang isa't isa. Hindi daw niya akalain na binabarurot na pala ito ng ibang lalaki. Bigla na lang nagtanong si Joanna kung gusto bang matikman ni RJ ang kanyang pepay. Malupit yon. Sa halip na matuwa ay nagalit pa si RJ sa inaalok ni Joanna. Sinabi niyang hindi nakakatuwa ang biro na iyon tapos ay nagpaalam siya na uuwi na. Pinigilan siya ni Joanna at sinabi nitong hindi daw siya nagbibiro. Nakipagkasundo pa nga ito sa kanya na sa loob daw ng 3 linggo ay pwedeng gawin ni RJ ang lahat ng gusto niyang gawin sa napakalinamnam na katawan ni Joanna. Yummy. Subalit pagkatapos daw ng 3 linggo ay kakalimutan na nila ang lahat ng nangyari. Umuwi si RJ sa kanilang bahay at hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang mga narinig. Ilang sandali pa ay nakatanggap siya ng video call mula kay Joanna. Bigla na lang nitong ipinakita sa kanya ang siopaw na asado. Nagmamadali tuloy tumakbo si RJ papunta sa kwarto ni Joanna at doon nga ay tuluyan na nilang binarurot ang isa't isa na talaga naman. Yummy. Pagkagising niya kinabukasan ay wala na sa kanyang tabi si Joanna. Inakala tuloy niya na panaginip lang ang lahat ng nangyari. Subalit buenas talaga tong hinayupak na ito dahil nasa labas lang pala si Joanna at tutuwad-tuwad pa nga na para bang naghahanap ng kasunod. Ayun na nga, nagtanong si Joanna kung pwede ba itong makiligo sa kanilang bahay. Naghintay muna si RJ na mahugasan ni Joanna ang dapat hugasan bago siya pumasok sa loob ng banyo para barurutin ang dapat barurutin na talaga naman. Pagkatapos nilang magtampisaw ay maghapon silang namasyal na para bang magjowa. Sinabi ni RJ na hindi pa rin siya makapaniwala sa mga ginagawa nilang dalawa. Hindi daw niya akalain na ang isang napakalinamnam na babae ay makikipagdutdutan sa kanya ng walang kapalit. Pakiramdam din daw ni RJ ay parang ilang taon na silang magkakilala. Sumagot naman si Joanna na hindi kalakihan ang kanilang bayan kaya may posibilidad na nagkita na sila noon. Habang naghahaponan silang dalawa ay nahulog ang tinidor kaya pinulot ito ni RJ. Biglang napatitig si RJ sa suot na panty ni Joanna. Kasi nga naman, yummy. Nang mapansin ito ni Joanna, tinanggal pa niya ang suot na panty na para bang nanghahamon ito ng away. Nakita naman sila ng kaibigan niyang si Jepoy at hindi ito makapaniwala dahil napakaganda ng babae na kanyang kasama. Paglapit ni Jepoy sa kanila, nagpakilala si Joanna na siya ang bagong kasintahan ni Jepoy tapos ay nagpunta ito sa loob ng banyo. Sinabi ni Jepoy na baka may tama daw sa ulo si Joanna. Ipinagpipilitan pa rin ni Jepoy na malabong magkagusto sa kanya si Joanna dahil mukha daw itong Diyosa habang si RJ naman ay mukha daw impakto. Tarantadong kaibigan to. Nagalit tuloy si RJ at sa pilitan niyang pinalabas ng karinderya si Jepoy. Pagbalik ni Joanna mula sa banyo, ibinigay nito sa kanya ang pinaghubaran nitong panty na mamasa-masa pa. Buenas talaga ng mukha nitong hinayupak na to. Simula nga noon ay palagi na silang nagpapansit kantunan sa loob at labas ng bahay. Yummy yun. Sinusulit ni RJ ang unlimited yugyugan nila dahil 3 linggo lamang siya nakaregister.
Makalipas ang ilang araw, napag-isip-isip ni RJ ang tungkol sa mga sinabi ni Jepoy sa kanya. Nagsisimula na rin siyang magtaka kung bakit ito ginagawa ni Joanna. Nagtanong-tanong siya tungkol sa pagkatao ni Joanna, subalit nagalit lamang ito sa kanya. Sinabi pa ni Joanna na mas makakabuti sa kanila kung hindi na nila ito pag-uusapan pa. Biglang naalala ni RJ na 3 linggo lang ang kanilang usapan. Natatakot siyang magalit sa kanya si Joanna kaya hindi na siya muling nagtanong pa. Habang naglalakad pa uwi, nakasalubong nila ang dating kasintahan ni RJ at nagtanong ito kung sino ang babae na kanyang kasama. Hindi makapagsalita si RJ kaya si Joanna na lang ang nakipag-usap dito. Tinaraya ni Joanna ang haliparot na babae tapos ay nilayasan nila ito. Kinagabihan, inaya nila si Jepoy na doon maghapunan sa kanilang bahay. Habang kumakain sila ay medyo napapasarap ang kwentuhan ni Jepoy at ni Joanna. Maya-maya pa ay pasimpleng sinipa ni RJ si Jepoy at sapilitan niya itong pinalabas ng bahay. Seselos pala. Kinabukasan ay naabutan ni Joanna si RJ habang natutulog ng mahimbing. Dahan-dahang dinukot at hinimas-himas ni Joanna ang hotdog sa ilalim ng kumot. Maya-maya pa ay naramdaman ni Joanna na parang hindi tender juicy hotdog ang kanyang hinahawakan. Nagulat tuloy silang tatlo dahil bibo hotdog pala ni Jepoy ang dinudukot ni Joanna. Pag-alis ni Jepoy ay nagtalo silang dalawa. Sinabi ni RJ na sa tingin daw niya ay sinasadyang hawakan ni Joanna ang bibo hotdog ni Jepoy. Sumagot naman si Joanna na hindi niya alam na andoon si Jepoy kaya hindi talaga niya ito sinasadya. Nahinto rin kaagad ang kanilang pagtatalo dahil nang ibabaw ang kabilugan na kanilang nararamdaman. Siyempre, pukpukan na naman. Yummy. Nang matapos sila ay parang nasisiraan ng ulo si Joanna kaya nagtanong siya kung bakit itong umingiti ng ganoon. Binanggit ni Joanna ang tungkol sa dating jowa ni RJ sa kolehiyo na nagngangalang Pupay. Ganito daw palagi ang itsura ni Pupay sa tuwing matatapos silang magbayuhan ni RJ. Labis itong ikinagulat ni RJ tapos ay nagtanong siya kung paano nalaman ni Joanna ang tungkol sa kanyang nakaraan. Sumagot si Joanna na nagkakilala sila ni Pupay noon at nagkakwentuhan. Kinuwento daw sa kanya ni Pupay ang tungkol sa kanila ni RJ. Hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Joanna. Napilitan tuloy siyang tawagan si Pupay para magtanong dito. Ipinakita ni RJ ang larawan ni Joanna subalit sinabi ni Pupay na hindi daw niya ito kilala. Maya-maya pa ay biglang naalala ni RJ yung araw na nagbayuhan sila ni Pupay. Hindi pala sila naging magjowa noong kolehiyo. Nag one night stand lang pala sila pero simula noon ay hindi na niya makalimutan ang pepay ni Pupay. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya naniwala sa mga sinabi ni Joanna. Bago tuluyang umalis si RJ, binanggit ni Pupay ang tungkol sa bago nitong negosyo at nais daw niyang kuhanin si RJ bilang isang manager. Subalit nagbigay ito ng isang kondisyon. Kailangan daw muna niyang paligayahin si Pupay sa kama bago ibigay sa kanya ang trabaho. One night stand ulit kumbaga. Pogi talaga nitong hinayupak na to. Pagdating sa bahay, kinuwento niya kay Joanna ang tungkol sa inaalok na trabaho at ang tungkol sa kondisyon. Sinabi naman ni Joanna na tanggapin niya ang trabaho. Nag-alok pa nga ito na sasama daw siya at pagtutulungan nila ni Pupay ang nag-iisang hotdog ni RJ. Mapapamura ka naman talaga. Kailangan ni RJ ang trabahong inaalok sa kanya kaya napilitan siyang pumayag. Ogi, pagdating sa opisina, kaagad nilang sinimulan ang Royal Rumble na pagpapawisan ka naman talaga. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, umatras ang tarantadong RJ at tinakbuhan niya ang basang pepay ni Pupay. Sayang yon. Habang nasa daan sila, pinipilit pa rin siya ni Joanna na balikan si Pupay. Kailangan daw nila itong gawin para makuha ni RJ ang trabaho. Nag-away tuloy silang dalawa dahil hindi talaga sang-ayon si RJ na ituloy ang Royal Rumble. Pogi talaga. Maya-maya pa, nakita ni RJ si Joanna kaya nilapitan niya ito upang humingi ng paumanhin. Subalit sinabi ni Joanna na hindi daw siya nito kilala at saka ito umalis. Pagdating sa bahay, binanggit ni RJ na parang ibang Joanna ang nakausap niya kanina. Doon nga ay napilitan magtapat si Joanna na nagmula siya sa hinaharap. Totoong si Joanna daw ang nakita ni RJ kanina, subalit hindi pa sila magkakilala sa mga panahong ito. Magiging magkatrabaho daw silang dalawa sa Alphamart, tapos ay magkakaroon sila ng relasyon at magsasama sila sa iisang bahay. Ngunit nagdesisyon si Joanna na lumipat ng ibang bayan para maghanap ng mas magandang trabaho. Nung araw din na iyon ay hinabol siya ni RJ upang pigilan siyang umalis. Ngunit sa kasamaang palad ay nasagasaan daw si RJ at kanya itong ikinamatay. Habang nasa ospital, may isang misteryosong lalaki na nagbigay sa kanya ng device. Sinabi daw sa kanya ng lalaki na kaya siyang dalhin ng device na ito sa nakaraan upang makasama si RJ. Pero 3 linggo lang daw pwedeng manatili si Joanna sa nakaraan. Naguguluhan man si RJ sa kanyang mga narinig, mas pinili pa rin niyang maniwala sa mga sinasabi ni Joanna. Malapit nang matapos ang 3 linggong palugit, kaya nagdesisyon sila na sulitin ang natitira pa nilang oras.
Doon nga ay walang awa nilang ginamit ang kanilang ari-arian hanggang sa maubos ang kanilang panyarihan. Yummy yon. Ilang sandali pa ay tuluyan ng naglaho ang katawan ni Joanna at naiwan namang lumuluha si RJ. Nung araw din na iyon ay nagmamadaling pumunta si RJ sa Alphamart. Nagtanong siya kung may nagtatrabaho ba doon na isang babae na nagngangalang Joanna. Sumagot ang manager na wala daw silang empleyado na may ganoong pangalan. Pag-uwi sa kanilang bahay, lalong nalungkot si RJ dahil ibang tao na ang kanyang kapitbahay. Makalipas pa ang ilang araw ay nagkaroon ng bagong trabaho si RJ bilang delivery boy sa Lazada. Doon nga ay muli silang pinagtagpo ng tadhana. Naging magkatrabaho sila, subalit sa mga panahon na ito ay walang kaalam-alam si Joanna tungkol sa kanilang dalawa. Isang araw habang naghahanda silang mag-deliver ay aksidente na namang nasagasaan si RJ. Tatanga-tanga sa kalsada tong hinayupak na to. Habang nasa ospital, hindi mapigilang lumuha ni Joanna. Bigla na lang kasing pumasok sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang pinagsamahan ni RJ. Maya-maya pa ay lumabas ng pinto si RJ na nabalian lang pala ng buto sa kanyang binti. Nilapitan ni Joanna si RJ at sinabi nitong alam na niya ang tungkol sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos ng palabas ay masaya silang magkayakap habang may isang matandang lalaki na pinapanood sila. Ang lalaking ito ay ang matandang RJ na nagmula pa sa hinaharap. Siya rin ang nagbigay ng device kay Joanna. Okay. Imposible ito sa totoong buhay, pero yummy pa rin. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.